Matapos ang naging investigasyon ng kapulisan sa kaso ng mag-asawang Lerms Lulu at Arvin Lulu, sinampahan na din ng kaso ang asawa ni Anthony Limon na si J.M. Perez. Ayon sa mga otoridad na pag-alaman ng mga ito na may kinalaman o may partisipasyon din si J.M. Perez sa pagpaplano ng pananambak sa mag-asawang Lulu. Kung matatandaan ay una nang sinabi ni Anthony Limon nang siya ay mahuli ng mga kapulisan na huwag na umanong idamay pa ang kanyang misis. Sa ngayon, inaantay na lamang ang arrest warrant ni J.M. Perez upang mahuli na ito. May bagong revelasyon din ng mga otoridad kaugnay sa mastermind. Ayon dito ay hindi lang umano 13 million ang pagkakautang ng mag-asawa o sa mag-asawang Lulu dahil may mga nakita pa umano ang pamilya Lulu sa mga kagamitan ni Lerma na kung saan ay may mga inisyong cheque pa si J.M. Perez na di umano'y tumalbog din. Ang tinotal umano ang lahat ng pagkakautang ng mga mastermind ay nagkakahalaga ito ng mahigit 27 million pesos. Kaya naman, ayon sa mga otoridad, tila ito umano ang nagbigay ng lakas ng loob sa mag-asawa na tambangan na lamang si Lerma at Arvin dahil mahihirapan ng mga ito na magbayad ng kanilang pagkakautang. Bukod kasi sa mag-asawang Lulu ay may iba pa palang inutangan ang mag-asawa na kung saan plinano din umanong paslangin ni Anthony Limon. Mismong ang gunman umano ang nagsiwalat sa revelasyon na ito. Kwento ni PD sa media, matapos daw ang naging pananambang sa mag-asawang Lulu, inutusan naman umano sila ni Anthony Limon na tambangan ang isa pa nitong pinagkakautangan na nagkakahalaga ng 25 million pesos na hindi na natuloy ang plano dahil sa pagkakahuli nilang lahat. Pinangangambahan naman ngayon ng pamilya ng mga naiwan na mag-asawang Lulu ang kanilang seguridad dahil sa patuloy pa din umano silang nakakatanggap ng pananakot. Sa social media pa ng kapatid ni Lerma na si Leslie, sinabi nitong mayat maya umano may nagtatanggang magbukas ng kanyang social media account. Nasampahan naman na ng kaso, patuloy pa din ang pangangalap ng ebidensya ng mga ito laban kay J.M. Perez, lalo pa tila siya ang nakita na babae na tumulong o nagbigay umano ng go signal sa riding in tandem noong araw na naganap ang insidente. Kaya naman, pakiusap ni Leslie kung sakali mang may nakakapagbigay pa ng ibang CCTV footage sa lugar upang mas lalo pang madiin si J.M. Perez. Sana umano ay maibigay sa kanila. Kasi doon sa ating mga hawak na ebidensya, lumalabas na motibo ay tungkol sa utang at negosyo. Kasi doon sa mga conversation na doon sa nakuha natin mga telepono ng mga suspect. Ay, kasi na nasa dito, ito rin naman yun. Ano yung matter? Well, base doon sa tinatawag natin exploitation ng cellphone. Nakita natin, based doon sa ginawa ng ating investigador. Nung hindi ko na yun, ang involved na gagawin ng utang. Ayaw niyang bayaran ng mastermind, and at the same time, yung kasi mag-asawa, sila yung nasa top yung tinatawag natin exclusive distributor ng online products. At yung ating suspect na mastermind ay based din sa online products. So kung mawawala yung mag-asawa, siya na yung magiging exclusive distributor. At the same time, mawawala na yung utang. Based po dun sa revelation ng ating mastermind, kanina po, huli po natin kanina umaga, allegedly yung mga utang na 13 million na utang niya, products po yun. And then, tumalang po siya ng middleman para po ipapatay ito ng mag-asawa ng Lulu. Considering nga po na marami po silang sinisingit at pinopost po sa social media at masisira na po yung kanilang reputation. Ito para po mga organization na ito, mahalaga sa kanilang reputation para ulit yung mga customer nila. So, nakahanap po sila ng middleman na kung saan ito mga middleman na ito is nagharapin po ng gun for hire. Nakumatin po natin yun. At ang una nga po instruction niya, ito po sa mga
sa mga ganwarahan na ito, is masukin na po yung bahay ng mga asawa ng Lulu, mahal po yung cheque na handbook na admission niya, report na video, and then pati po yung dalawang cellphone, kailangan daw po makuha. But unfortunately, based on sa revelation po ng drama, hindi po nakahirap. Kaya ang ginawa po nila, pinunto na lang po nila ito dito sa may SM, and then yung nga po sa Mexico, hindi na po nila sinagawa ng mga manuman. Actually, hindi po ganun po kami dito mastermind. Kasi po, binanggit po niya yung sa Winterman na sabi, kahit na sino na andun, basta makuha na yung talipog na check at yung cellphone. So, consider na gano'n yung pag-utos na, wala na po sa pakayang kung sino po yung nakasakay po sa sasakay. Ano mga suspect? Ito suspect, nahuli sa iba't ibang lugar. Series kung paano ito sa laman ng Biyernes hanggang kanina maganda. Sa pagpamayag ng investigation, but based on the regulation po ng mga middleman natin, pag nagkakatak po ng transaction, ito po si lalaki, is kasama rin po niya yung asawa niya. Pero ang bumaharap lang po is yung lalaki. But nevertheless, still, magpapabala din po natin pagkakatak po tayo ng investigation para pumalaman natin kung sila ba talaga ang asawa po pagkakatak ng krimen. Dalawang pinakamasinayin. Sir, so far, lumalabas din po yan. Si Anthony. Yes, thank you. So, in as far as the whole Lulu's case is concerned, we consider this case solved. Ang plans ng pasukin yung bahay, Sinunahan dyan po na check, hindi ko pala po kasi po yung ako investigator. Pero, allegedly lahat po na check yung install ko. Kaya po wala na sila sinisingin. And pinopost ko sa Facebook. Makikita niyo mga po, siguro po nakita niyo na yung mga post sa Facebook na pinapahiya yung mga tao. So yun din po yung reputation masyadong na sila napapahiya at kaya naging result niya para tumigil sila sa pag-post sa social media is ipapatay po din yung asawa. So, tama Pili, alam na ito master na katang tumitigil ng check. Parang pausa lang na kasi most probably po. Actually po kami na para kami sa bahay. Hindi na rin siya masyadong siguro alam na rin niya. Kasi po, makikita po natin sa conversation o sa messenger, parang nagkakaalala po sila. Alam na nila kasi siguro nabalitaan lang nila yung iba sa Pilipinas. At alam na rin po nila na makakaroon po sa kanila. Kaya kanina po, nung iwan naman po sa Apali, nagsasabi na lang po siya, huwag na sa